lamang po ito ay patungkol sa kamatayan ng ating Panginoong Jesucristo. Sasagutin natin ang tanong na ano ang kahulugan para kay Kristo ng kanyang sariling kamatayan. Para sa Kanya, anong ibig sabihin nun? Kasi mahalaga yung tanong na yan, kasi may iba't ibang paniniwala at pananaw ang marami patungkol sa kamatayan ni Jesus. May mga maling pananaw, yung iba naman mababaw na pananaw. Halimbawa, sinasabi ng iba na yung kamatayan daw ni Jesus ay an act of martyrdom. No? O siguro sa Tagalog ay kabayanihan. Yan daw ang ginawa ni Jesus. Nais kong sabihin, mga kapatid, si Kristo ay di natin pwedeng itulad sa mga bayani. Hindi natin siya pwedeng itulad kay Rizal. Hindi natin siya pwedeng itulad kay Bonifacio. Siya ay isang manunubos at di tagapagtanggol ng simulain o ng anumang karapatang pantao. Hindi ba yung mga bayani, kaya sila nagsasakripisyo o kaya sila handang magbuwis ng kanilang buhay para sa isang karapatang pantao o mga kalayaan sa mga naninikin ng aming kalayaan. Hindi ganoon kabago ang kamatayan ni Jesus. No? Kaya hindi natin pwedeng sabihin, this is an act of martyrdom. So secondly, meron din nagsasabi na yung kamatayan ni Jesus ay to exert moral influence. No? Ibig sabihin yan, kaya doon namatay si Jesus para magpakita ng magandang halimbawa sa atin kung paano magsakripisyo, kung paano magpakita ng magandang halimbawa sa pagmamahal sa mga tao. Mga kapatid, hindi rin ganoon ang dahilan kung bakit namatay si Jesus. Ang bagong tipan po ay naglalantad ng katotohanan na ang ginawang sakripisyo ni Kristo ay una sa lahat ay para ibigay ang kaluwalhatian ng Ama. No? Si Kristo namatay para luwalhatiin ang Ama. Hindi siya namatay para magbigay ng halimbawa lang sa atin kung paano magsakripisyo at paano umibig sa kapwa-tao. Si Jesus, unang-una, ay namatay para bigyan ng luwalhati ang Ama. Pangalawa nga lang tayo sa dahilan eh. Ang katotohanan eh. Pangalawa lang tayo. Kasi, meron po na violate na justice dito. Yung justice ng Diyos. Na-offend ang justice ng Diyos ng kasalanan natin. Si Kristo ay namatay para i-satisfy yung justice ng Diyos. Para bigyan ng kasiyahan ang justisya ng Diyos. Hindi para magbigay na ng halimbawa sa ating lahat, mga kapatid. Of course, in effect, dahil na-satisfy ang justice ng Diyos, pwede na tayo patawarin sa ating kasalanan. No? So, parang secondary na nga lang kung tutusin na si Kristo ay namatay para sa ating kasalanan. Pero ang katotohanan ng pangunahin para bigyan kasiyahan ang justisya ng Ama. Yan ang dapat natin tandaan. No? Nang ipahiwatig ni Kristo sa kanyang mga alagad na malapit na siya mamatay, yung hindi nila yung maintindihan. Diba? Nagre-react sila eh. Nung sinabi ni Kristo, ilang beses nagpahiwatig si Kristo na mamamatay na siya. Nag-react yung kanyang mga alagad. Kasi 3 taon, nakasama nila si Jesus. Nung 3 taon na yun, naranasan nila yung pag-ibig ni Jesus sa kanila, ipinoprovide niya yung pangangailangan nila, di ba? Nakita nila kung gaano katindi ang kapangyarihan ni Jesus na magpagaling ng mga may karamdaman, bubuhay ng mga patay, maglinis ng mga may ketong, magpalayas ng mga demonyo, no? Sa loob ng 3 taon, naging saksi sila dyan. Narinig nila yung mga magagandang pangangalan ni Jesus. Pero sinabi ni Jesus, hindi siya magtatagal. Aalis din siya at magsasuffer, mamamatay siya, no? At magpagbibigay mo ka ng buhay. Hindi nila maintindihan yun. Bakit? Maaaring dahil natakot sila. No? Maaaring natakot sila o nalungkot sila. O ang problema talaga ay tinitingnan nila yung pagdating ni Jesus sa sarili nilang pananaw. O maaaring iba, medyo selfish din. Na gusto na nila kasama mo si Jesus lagi. Masanay ka na eh. Di ba? Pagka kasama mo na yung isang tao, parang hanapin mo na. Ayaw mo na mawala siya. No? Yun ang isang human reaction ng isang tao. Kung tutusin, kung susuliin natin yung reaction ng mga alagad,
konting selfishness din, di ba? Konting selfishness din. Kaya gusto nila nandiyan si Jesus kasi it serves their interest. Yan ang nangyayari. At minsan, ganyan din tayo eh. Di ba, mga kapatid? Minsan, ganyan din tayong attitude. Parang gusto natin blessing. Ayaw natin yung suffering. Gusto natin yung mga kabutihan na ginagawa ng Diyos sa atin. Ayaw natin yung pinadadaan niya tayo sa mga iba't ibang mga challenges sa buhay. Kaya minsan, may pagka-selfish din tayo, no? Kung aaminin natin niya sa ating sarili. Halimbawa, magbigay lang ako ng halimbawa. Halimbawa, mayroong isang Kristiyano na, halimbawa, membro ng inyong pamilya, isang mananampalataya, tulad mo, namatay, kinuha ng Panginoon. Ano yun? Normal lang na malungkot kayo. Pagka hindi kayo nalungkot, hindi normal yun. No? Alam nyo, meron akong inatinang inatinang funeral service. Alam mo, lahat kami lungkot na lungkot. Lungkot na lungkot kami nung, kasi nga, kilala ko yung tao yan. Kilala ko yung John yan. Si Jojo, di ba? Jojo, naging biyako ng tao dito ng Grace Baptist Church kay Pastor Espinosa. No? Binaril siya dahil sa kanyang pagiging matapat na bantay ng kagubatan ng mga pagiging. Ngayon, nung talagang lungkot na lungkot, halos si Pastor Espinosa na sinabi niya, talaga daw hindi niya napigilan ng sarili niya. Umiyak talaga siya ng umiyak. Magod siya sa England ng panahon na yun. Lungkot. Alam niyo kung bakit ako nalungkot? Kasi nag-preach ako sa church nila nung ngayong Sunday. Kwentuhan kami yan. Alam niyo, magkwento yun eh, si Brother Jojo. Kwentuhan kami, umakati-kabong kwentuhan talaga. No? Pagkatapos kinabukasan, nabaril siya. Mabigat talaga sa kalooban ko rin ng panahon na yun. Tapos nagka-testimony na yung mga aming tao no? May nagka-testimony, iba-iba. Bigla ba nung may nag-testimony rin ko na babagin nila hindi ko masyadong kilala rin. Alam niyo ako, hindi ako nalulungkot. Hindi ako umiiyak. Na namatay yung kapatid ko. Kapatid niya. Namatay yung kapatid ko. Hindi ako nalulungkot. Hindi ako umiiyak. No? Walang iyak, walang duha. Sabi niya sa harapan. Sabi ko, ano kayong klaseng kapatid ko? Hindi nalulungkot, ano? Parang sa akin lang, sobra naman yun. Ano? Nalulungkot tayo, di ba? Nalulungkot tayo. Sa pagkawala ng isang mahal namin sa buhay, naiiyak tayo kung hindi masama yan. Pero ito ang problema. Kung halimbawa, mga 2 taon na namamatay yung mahal mo sa buhay, iyak ka pa rin ng iyak araw-araw. No? Yun ang malaking problema. Baka kaya ka umiiyak dahil meron yung tinatawag na self-serving interest mo, hindi na namin. Wala na kasi siya, wala na tuloy ganito, wala nang gano'n, wala nang ganyan. No? Yun ang nasa isip mo. Hindi dahil sa nawala siya, kundi dahil may nawala na pakinabang sa iyo. Yan ang isang problema. Isang ganyan din tayo, mga kapatid, sa ating Panginoon. Ano? Kaya dito, mahalaga na si Jesus Christ, siya mismo ang pagpapaliwanag kung ano ang kahulugan ng kanyang kamatayan sa kanyang sarili. No? Ano ang kahulugan para kay Kristo ng kanyang sarili kamatayan? Saan yung inyong mga Bible? Sa Kapitulo 14, talatang 20, talatang 28 hanggang 31 ng Ebanghelyo ayon kay Juan. Ang Ebanghelyo ayon kay Juan, Kapitulo 14, talatang 28 hanggang 31. John chapter 14, verses 28 to 31. Verse 28. Narinig ninyo ang sinasabi ko sa inyo. Ito ang sinabi niya. Sabi ni Jesus sa kanyang mga alagad. Ako ay aalis at babalik ako sa inyo. Kung ako'y inyong minamahal, kayo'y magagalak sapagkat ako'y pupunta sa Ama. Sapagkat ang Ama ay higit na dakila kaysa sa akin. At ngayon, sinasabi ko sa inyo, bago pa mangyari, upang ito'y mangyari, kayo ay maniwala. Hindi na ako magsasalita pa ng marami sa inyo.
Sapagkat dumarating ang pinuno ng sanlibutan, siya'y walang kapangyarihan sa akin. Subalit, ginagawa ko ang ayon sa iniuutos sa akin ng Ama, upang malaman ng sanlibutan na minamahal ko ang Ama, tumindig tayo at umalis na tayo rito. Ito yung mga huling mga salita ni Jesus sa kanyang mga alagad. Isa yan sa mga huli. At pinahiwatig niya ulit dito na siya aalis na. Nagre-react na lagi yung mga alagad. Pero gusto kong i-share sa inyo, mga kapatid, ang ilang mga katotohanan sa pananaw ni Jesus sa kanyang sariling kamatayan na taliwas sa kaisipan din ng kanyang mga alagad. Unang-una, sa kanyang kamatayan, ang kanyang persona ay muling luluwalhatigin. No? Tinabi niya sa talatang 28, narinig ninyo, sinasabi ko sa inyo, maalis ako. Babalik din ako. Pero kung inyong minamahal ako, kayo'y magdadala sa pag-alis mo. Di ba? Yung sinasabi niya, bakit? Sapagkat pupunta ako sa aking Ama. Sapagkat ang aking Ama ay higit na dakila kaysa sa akin. Anong ibig sabihin ni Jesus dyan? Ang ibig niya sabihin ay simple lang, mga kapatid. Bago ang Panginoong Jesucristo nagkatawang tao, alam natin na si Jesus ay na sa kawalang hanggang kalwalhatian. No? Jesus was in eternal glory. Iniwan niya ang kalwalhatian doon sa sangkalamitan, doon sa piling ng Ama, at bumaba siya rito sa mundo. Hindi para magkaroon ng tinatawag na maringal na palasyo, kundi ang katotohanan, siya ay pinanganak sa isang mabahong pasamsaman. Di ba? Doon siya pinanganak. Namuhay siya na mahirap. No? Wala nang, sabi nga niya, mayroong gusto sumunod sa kanya minsan, no? Sabi, ba't mo gusto sumunod sa akin? Alam mo ba, na yung mga musang, mayroong lungga, yung mga ibon, mayroong pugal, yung anak ng tao, wala nang unan sa ulo. Ano sinasabi? Ano yung sabihin niya? Mahirap lang ako. Ba't mo gusto sumunod sa akin? Mahirap ang buhay ko dito sa mundo. So, makikita natin na si Jesus Christ, namuhay siyang mahirap, namuhay siyang aba, no? Hindi siya pinapansin ng mga tao sa paligid niya. Tinitingnan siya maliit ng mga pinuno ng relihiyon. Isipin natin ang pinakadakila at ang pinakamalalim na katotohanan patungkol sa Panginoong Jesucristo. Siya walang hanggang Panginoon ang kalwalhatian. Nagpakababa. Iniwan niya ang kanyang katatayuang maringan at maluwalhati. Bumaba siya. Nagpakababa siya. Sinabi ng 2 Corinthians chapter 8, verse 9. For you know the grace of our Lord Jesus Christ, that though He was rich, yet He became poor, that you through His poverty might become rich. Kahit na siya mayaman, siya naging mahirap. Na sa pamamagitan ng kanyang pagiging aba, kayo'y magkaroon ng kayamanan. So, ang Panginoon sa Kristo ay nasa estado ng tinatawag namin sa theology na humiliation, pagpapakababa. No? Mababa, aba, walang kalwalhatiang taglay, iniwan niya ito sa langit, nagugutom siya. Isipin niyo, Diyos nagugutom. Nauuhaw siya, napapagod siya. Kaya nung minsan, kasama niya ang mga alagad, nandun sila sa bangka. Di ba nakatulog siya? Ano yung pagkakatulog ni Kristo? Ang dami ng ginawang kwento dyan. No? Di ba nung nakatulog si Kristo, nandun sila sa Sea of Galilee, nakatulog siya? Ang dami ng kwento na ginawa, mga estikulasyon. Siguro daw talagang sinadya ni Kristo na matulog, no? O kaya nagtulog-tulugan lang. No? Kasi ay lakas-lakas naman. Simple lang ang paliwanag, bakit siya nakatulog? Pagod siya. No? Tapos sobrang pagod sa dami ng pinagawa sa maghapon, talaga nakatulog siya. Alam nyo, ayaw ko, iba sa inyo, maaaring hirap kayo makatulog, pero may mga tao talagang sa sobrang pagod, minsan nakakalimutan na yung paligid niya, di ba? Pumihilig na sa kakaramihan ng mga tao, sa sobrang pagod. Ganun ang Panginoon sa Kristo, nakatulog siya. Dahil tao siya, nagpakababa siya. Ngayon, sabi niya sa mga alagad, aalis na ako. Aalis na. Dapat matuwa kayo.
kung mahal niyo po, sabi niya gano'n, matutuwa kayo na may babalik na yung kalwalhatian na wala sa akin. May babalik kayong karangalan na iniwan ko doon sa sangkalamitan. Yan po ang unang dahilan kung bakit si Kristo ay namatay. Yan ang pananaw ni Kristo. Kapag siya ay namatay, no? Pagkatapos ng 3 araw, muli siya mabubuhay. Aakyat siya sa Ama, babalik na sa Kanya ang kalwalhatian na wala sa Kanya. Doon siya ay nagpakababa at nagkatawang-tawang sa mga. Yan ang una. Pangalawa pong dahilan o kahulugan para kay Kristo ng kanyang sariling kamatayan ay ito. Ang katotohanan ay pagtitibayin niya. O the truth would be documented. Verse 29. At ngayon, sinasabi ko sa inyo, bago pa mangyari, upang kung ito'y mangyari, kayo ay maniwala. Ano sinasabi dito ng Panginoong sa Kristo? Ano ba ibig sabihin niya ng pangungusap na yun? It could mean that though the disciples were truly believers of Christ, their faith is weak. Mahina pa yung pananampalataya nila. Maaaring yung mga disipulo talagang naniniwala sila kay Jesus, pero mahina yung pananampalataya nila. Marami pa silang hindi naiintindihan sa misyon ni Kristo. At ang totoo, maaaring hindi pa nila lubos na kilala talaga si Kristo. Naalala niyo ba yun na nga, binanggit ko na sa inyo kanina, nung siya ay nasa Sea of Galilee. Diba? Nakatulog si Kristo, diba? Tapos nagkaroon ng malakas na bagyo. At nagtatakot ang mga alagad, nagsisigaw sila, ginigising nila si Christ. Sabi niya, Panginoon, gising! Lulubog na tayo! Tapos nagising ang Panginoon sa Kristo. Nung magising siya, ang ginawa niya? Pinatahimik niya ang alon, ang hangin, pinatigil niya ang bagyo. Ano sabi ng mga alagad? Sino itong kasama natin? Sino siya? Nagkahit na ang kalikasan, sumusunod sa Kanya. O, ibig sabihin, hindi pa nila gusto nilang kilala si Jesus. No? Marami pang bagay sa persona ni Jesus, sa katangian ni Jesus, sa kapangyarihan ni Jesus, sa misyon ni Jesus, hindi pa nila alam. Ngayon, aalis si Jesus. Mamamatay siya. Maghihirap siya. Pagkatapos nito, lalo nilang maiintindihan at mapapaniwalaan ang mga bagay na doon na hindi nila naintindihan. Lalo mapapalakas ang kanilang pananampalataya na dati ay hindi nila naintindihan. Lalo silang titibay sa pagkikipaglaban sa mga gawa ng diablo na dati napakahina nila. Eh di ba ganyan si Pedro? Naalala niyo si Apostol Pedro? Ang dali-dali, napakadali, sinasabi sa English, impulsive siya, di ba? Bigla-bigla siya magsalita, bigla-bigla siya magdesisyon. Nung panahon pa nga siya ay, nung si Kristo ay nagsabi na huhulihin siya, sabi niya, dadaan sa ibabaw ng aking bangkay at sino mang gumalaw sa iyo, Panginoon. Pero nung oras na hinuli si Kristo, nasaan si Pedro? Sumusunod siya sa malayo. Andun din siya, pero malayo. At mayroong nagtanong sa kanya, hindi ba kasama kanila? 3 beses niya ipinagkamulo si Jesus. Napakahina ni Pedro. No, napakaripot niya. Madali siyang makalimot. Pero kung si Kristo ay muling nabuhay sa mga patay, ano nangyari diba sa Apostol Pedro? Naging isa siyang makapangyarihang misyonaryo at lingkod ng Diyos sa kasaysayan ng Iglesia. Halos ibinigay niya ang kanyang buhay. At sinasabi ng tradisyon, si Pedro daw ay namatay sa pamamagitan din ng pagpako sa krus. Pero, patiwalay. No? Ang ginawa sa kanya. Ibinigay niya ang kanyang buhay para sa Panginoon. Tumibay ang kanyang pananampalataya dahil sa kamatayan ni Jesus. Ikatlo, ang katotohanan, ang una po ay ang kanyang persona ay muling luluwalhatiin. Pangalawa, ang katotohanan ay pagtitibayin. Ang pangatlo ay ang kaaway ay lulupigin. Verse 30. Hindi na ako magsasalita pa ng marami sa inyo, sapagkat dumarating ang pinuno ng sanlibutan ito. Siya'y walang kapangyarihan sa akin. Now, sino yung sinasabi ng pinuno dito? Ruler of the world. Well, of course, yan ay si Satanas. Pero nais ko lang sabihin, mga kapatid, tinawag niya si Satan na ruler of this world, pero hindi niya sinabing sovereign ruler. Iba yun. Ang Diyos lang ang sovereign ruler of the sky. Ruler of this world. Now, ito yung sinasabi
akin pastor, ibig sabihin, ang nakahari pala ngayon sa mundo ito ay si Satanas. Parang pagano-gano pa. Si Satanas. Natutuwa ka yun. Totoo, kaya ako ina-action niya, ganyan ko magtanong yun Ang totoo ba, pastor, ang naghahari pa rin sa mundo ito si Satanas. Natutuwa ka pa. Kung papaliwanag ko ano yung sabihin ni Jesus Christ na sinabi ng si Satan ang ruler of this world. Pag sinabi ng si Satan ang ruler of this world, hindi ibig sabihin kung nalado niya ang mundong ito. No? Hindi ibig sabihin gano'n. Hindi ibig sabihin hawak niya ang lahat na walang, yung mga tao ay parang walang magawa, hindi sumunod sa kanya. At ibig lang sabihin niya mga kapatid, si Satan, marami siyang ginawang kalimuan o marami siyang ginawang twist o perversion na na-adapt ng mundong ito at naging bahagi ng sistema ng mundo. No? Ganyan po. Yung sistema umiiral sa mundo ay influensyado ni Satanas. Di ba? Yung katiwalian, yung pananakit mo sa iyong kapwa, paggamit mo sa iyong kapwa, di ba ganyan ang buhay dito sa mundo? Gamitan, hilaan, di ba? Alitan, lamangan. Yan ang buhay dito sa mundo. Now, of course, kahit na nga sa mundo ng negosyo na masasabi natin, medyo legal ng konti, may kompetisyon. Di ba? Kahit pa paano influensya rin yan. Sa mga bagay na yan, ang gawa ng tao si Satanas. So, dito makikita natin si Satanas ay mayroong malakas na influensya sa ating sanlibutan ito. Ang totoo, alam din ni Satanas na ang pagdating ni Jesus ay katapusan niya na rin. No? Kasi ang totoo, gusto ni Satan, buong mundo ay madala niya sa kapahamakan tulad niya. Lahat ng tao ay madala niya sa kapahamakan tulad niya. Kaya anong ginawa niya? Ginamit niya ang iba't ibang mga taong masasama para pigilan si Jesus sa kanyang misyon. Alala nyo, nung ipinanganak si Jesus, ginamit niya si Herodes, no? Para mainggit sa napabalitang isang hari na isisilang sa sa Bethlehem. Sa pagkapatingin siya lang dapat maging hari. Nainggit siya. At kaya ginawa niya, ipinalito niya ang lahat ng mga sanggol na lalaki. Sa pag-akala ito ang paraan para mapigilan niya ang pagdating ng hari. Pero, sino nagbigay ng influence sa kanya? Si Satanas. No? Noong si Jesus Cristo ay naguto, nag-ayuno ng 40 days and 40 nights, dumating si Satan para tuksuin siya. Alam ni Satanas, mahina si Jesus ng oras na yun. Pwede niyang gamitin yung kanyang kahinaan para ihulog si Jesus. Isang maliit lang na kasalanan para hindi na siya pwedeng maging tagapagligtas. Isang maliit lang na pagkakamali ni Jesus, hindi na siya pwedeng maging tagapagligtas. Alam niya, ginamit niya yung kahinaan ng katawan ni Jesus. Alam niya na tulad din ng maraming tao marahil, di ba? Pagka gutom ka, nag-iibang kondisyon ng utak mo. Nag-iiba yung reaction mo sa mga bagay-bagay. Alam niya yun. So yun ang ginawa ni Satanas. Maraming pa nga, andyan ang pagkakataon na may mga inaalihan na masasamang espiritu hanggang sa oras na si Jesus ay kumarap sa isang sakripisyo. Akala ni Satanas, yun ang paraan para matapos niya si Jesus na hindi magawa yung kanyang misyon na siya'y mamatay doon sa krus. Pero yung pong kamatayan ni Kristo doon sa krus, ang siyang naging paraan para masatisfy ng Diyos niya ang justisya ng Diyos. Pagkatapos ng 3 araw, si Kristo yung muling nabuhay at natalo si Satanas. Siya talo na. Ang totoo, si Satanas may influensya pa rin. No? Sa mundong ito. Pero totoo nga, natalo na siya. Kung baga para siyang isang ahas na tinanggalan ng lason o tinanggalan ng pamandan. Di ba yung ahas? Pag nakakita ko yung ahas, kahit na naman may isang ahas tulog lang, takot na takot ka na eh. No? May takot pa rin siyang dinadala, may influensya pa rin siyang dinadala, pero talo na siya. Hindi niya na kayang kulangin ang buong mundo. Dahil si Kristo ay namatay doon sa krus at yung mga tao na nasa puso ng Diyos, nasa isip ng Diyos, hinirang ng Diyos bago pa itatangos ang lubutan ito, maliligtas na sila lahat. Ha? Hindi darating si Kristo hanggang hindi nakapapasok ang kahuli-hulihang hinirang ng Diyos.
sa kanyang pamilya. Tandaan natin yan. Pag nakapasok na at naligtas na ang kahuli-huli ang taong hinirang ng Diyos sa kanyang pamilya, si Kristo tayo na upang dalhin ang kanyang mga tao sa kanyang piling ng pakailanman. Tandaan natin yan, mga kapatid. No? Now, ikatlo at ikaapat at ikahuli. Sa unang-una, ang kanyang persona ay luluwalhatiin, ang katotohanan ay pagtitibayin, ang kaaway ay lulubigin, at ikatlo, ang pag-ibig ay ihinananin. Verse 31. Subalit, ginagawa ko ang ayon sa iniutos sa akin ng Ama, upang malaman ng sanglibutan na minamahal ko ang Ama. At tumindig tayo at umalis tayo. Now, napakaganda ng statement na yan, mga kapatid. Totoo po na si Kristo ay namatay dahil mahal niya ang kanyang mga mananampalataya. Mahal niya ang kanyang mga hinirang, ang kanyang mga alagad. Pero nais kong sabihin sa inyo, secondary na lang yun. Ang unang-unang talagang pinakitaan niya ng pag-ibig ay ang kanyang Ama. Diba? Lalo na rin po, sinabi niya, para malaman ang sanlibutan na minamahal ko ang aking Ama. Sa pamamagitan ng pagsunod ni Jesus, sa pamamagitan ng kamatayan ni Jesus, ng sakripisyo ni Jesus, ipinakita niya sa buong mundo kung gaano katindi ang pagmamahal niya sa kanya. Ang mga Pariseo, ang mga Saduceo, ang mga Eskrida, sinasabi nila, mahal nila ang Diyos noong kanilang kapanahonan. Pero anong klaseng pag-ibig yan? Mababaw. Diba? Minsan pakunwari pa. At hindi nakakapasa sa tinatawag namin pamantayan ng pagsunod. Kung talagang mahal nila ang Diyos, susundin nila ang Diyos. Susundin nila ang kalooban ng Diyos. Mamahalin nila ang kanilang kapwa. Diba? Pero ano sabi ng Panginoon sa kanila? Sila tulad sa mga nicho, mapuputi lang sa labas, bulong sa loob. Tanong ko sa inyo, mahal niyo ba ang Diyos? Mahal niyo ba siya? Do you really love God? Alam niyo ba nang sagot niyo magiging totoo lang? Kung ikaw ay susunod sa kanyang kalooban. Ano sabi ng Biblia? Ano sabi ni Jesus? If you love me, obey my commandments. If you love me, obey my commandments. There must be a living proof of love. Dapat mayroong buhay na pruweba ng pag-ibig. Gustong ipakita niya sa mundo. Kaya siya namatay. Meron siyang ililigtas. Pero una sa lahat, dahil mahal niya ang Ama. At masaya siya na mapatunayan sa kanyang Ama na mahal niya talaga ito sa pamamagitan ng kanyang sakripisyo. Sa pamamagitan ng kanyang pag-ibig. Yan po ang katotohanan ng mga kapatid. At palagay ko, ang mga alagad, marami silang natutunan, marami silang naintindihan, no? Sa layunin at sa misyon ni Kristo. Nung si Kristo ay magsakripisyo. Nung si Kristo ay mamatay doon sa krus. At nung si Kristo ay muling nabuhay, doon naging malinaw ang maraming bagay sa kanya. Kaya na ang sumunod na pangyayari ay sa aklat ng mga gawa, ang mga alagad. Kumalat sa iba't ibang bahagi ng mundo, ipinangaral ang Ebanghelyo. May mga pag-uusig sa isang lugar, pupunta sila sa isang lugar. Hindi sila tumitigil hanggat hindi nila ipangaral ang Ebanghelyo sa sino mang tao na kanilang makatagpo. Dahil lalo nilang naintindihan kung bakit si Kristo ay dumating at nagbigay ng kanyang buhay para sa mga tao. Sana ganoon din tayo, mga kapatid. Sana tulungan din niya tayo na lalo pang maintindihan at ma-appreciate ang kabuluhan at kahulugan ng kanyang kamatayan para sa atin. Si Kristo ay namatay. At ang kahulugan nito para sa kanyang sarili, maluluwalhati muli ang kanyang persona. No? Pangalawa, mapagpapatibay ang mga katotohanan patungkol sa kanya. Pangatlo, kanyang lulubigin ng kaaway. At ikaapat, para ipakita ang kanyang dakilang pag-ibig sa Ama. Tayo po ay
Salamat, Panginoon, sa mga salita mo ito.